pag-aasawa ay hindi mainit na kanin na pwede nating iluwa kapag tayo ay napaso. Ito ang madalas na paalala ng ating mga magulang. Hindi madali makahanap ng taong makakasama sa buhay na matutumbasan ang pagmamahal na iyong ibibigay. Maraming dapat i-consider bago pumasok sa isang relasyon. Maliban sa pagmamahal, kailangan nating isaisip na dapat kaisa natin ang partner natin sa ambisyon, pananaw sa buhay, reliyon, mga hilig at marami pang iba. Ngunit paano nga ba natin makikilala ng lubos ang taong gusto nating makasama sa buhay? Sapat na ba ang isang buwan, isang taon, isang dekada? Sapat na ba na nakakausap lang natin sila araw-araw? Ano nga ba ang senyales na tayo ay nasa maling tao? Tama pa ba na manatili sa isang relasyon na walang mabuting na idudulot sa'yo? Hanggang kailan natin dapat panghawakan ang mga pangakong ating binitawan nang tayo ay magdesisyon na magpakasal? Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolved na mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i-click ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinupost ko linggo-linggo. Para po sa pangatlong episode ng ating pinakakahindik-hindik na mga kaso, pag-uusapan natin ang mga kaso ng ating mga kababayang Pinay na minala sa kanilang napangasawang mga dayuhan. Si Maylin Conde Sinambong o mas kilalang Maymay sa kanyang pamilya at mga kaibigan ay tubong Cebu. Kasama ang kanyang ina na si Maria at ang 6 na kababatang mga kapatid, sila ay may simpleng pamumuhay sa maliit na baryo ng Medellin kung saan pangingisda ang pangunahing pinagkakakitaan. Nagdesisyon magtrabaho bilang kasambahay si Maymay para makatulong sa kanyang pamilya. June 6, 2009, ikinasalang nooy 18 years old na dalaga sa Swedish national na si Steve Alam na humigit 2 dekada ang agwat sa kanya. Tila ba isang fairy tale ang nasaksihan ng kanyang mga kabarangay nang sila ay mag-isang dibdib. Nakilala ng dalaga ang producer-actor na si Steve nang ito ay nagbabakasyon sa Lapu-Lapu City. Minsang napadpad sa isang mulang dalaga kung saan nasalubong niya ang dayuhan. Dito nagsimula ang pag-uusap ng dalawa nang magtanong ng direksyon si Maymay. Ayon sa kanyang matalik na kaibigan, tila ba love at first sight ang nangyari sa dalawa dahil hindi nagtagal, nag-propose ang dayuhan sa kanyang kaibigan. Bago pa lumipad patungong Sweden, nanirahan ang mag-asawa sa Cebu. Maayos ang relasyon ng dalawa sa simula. Minsay may pag-aaway din na nagaganap gaya ng normal na mag-asawa. 2 buwan ang lumipas. Lumipat sina Maymay at Steve sa Kista, Sweden. Nagkaroon sila ng 2 anak kung saan ipinanganak ni Maymay ang panganay 1 taon pagkatapos nila ikasal. Si Maymay ay naging stay-at-home mom sa kanyang 2 anak. Siya ay may buwanang allowance mula sa gobyerno ng Sweden dahil sa kawalan ng trabaho. Pinapadalhan niya ang kanyang pamilya para na rin makatulong sa pag-aaral ng nakababatang kapatid na si Angelo. Walang kahit anong kwentong masama si Maymay tungkol sa kanyang asawang si Steve, kaya kampante ang kanyang pamilya na maayos ang kanyang kalagayan. Taong 2018, naghinala si Maria na may nangyayaring hindi maganda sa pagsasama ng dalawa. Nalaman niya na naospital si Maymay dahil na rin sa kanyang lupus. Pinabayaan siyang mag-isa ni Steve sa ospital kaya't naging takbuhan ni Maymay ang ina para mabawasan ang kalungkutan. Sa kabila ng pangungulit nila sa tunay na estado ng relasyon ng mag-asawa, nanatiling tikom ang bibig ni Maymay. Sa huling pag-uusap ng mag-ina noong September 23, sinabi pa ni Maymay na mahal niya ang kanyang ina at hindi na niya kaya ang sakit na nararamdaman. Bago pa nagpaalam sa video call ang biktima, nangako ito na tatawag ulit. Hindi na nakatanggap ng tawag si Maria hanggang sa subukan niyang kontakin ang anak, ngunit hindi na rin ito sumasagot. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ng message si Angelo sa isang Pinay na nakatira malapit kila Maymay. Ayon dito, pinaslang ang kanyang ate linggo ng gabi. Hindi siya makapaniwala at itinago ito panandalian sa kanyang ina. Bago pa masabi ni Angelo ang malungkot na sinapit ng kanyang ate, kumalat na sa balita at social media ang pagkawala ni Maymay. Napag-alaman ng pamilya na naging madalas ang pag-aaway ng dalawa. Ayon sa kanyang ina, walang masyadong kwento ang kanyang anak tungkol sa kung anong tunay na kalagayan niya sa Sweden.
Nalaman na lamang niya sa huli na nag-report sa mga pulis taong 2011 ng domestic violence si Maymay. Ayon dito, hindi lang si Maymay ang pinagbuhatan ng kamay ng sospek, kundi pati ang kanilang 10 taong gulang na anak. Walang kasong isinampa dahil mas pinili ng biktima na ayusin at buuin ang kanyang pamilya. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang malungkot na balita sa pamilya ni Maymay. Ayon sa report, inamin mismo ni Steve Alam ang nagawang krimen. Base sa mga balita, nakikipagdiborsyo na ang biktima sa asawa dahil na rin sa pisikal na pang-aabuso niya sa kanilang mag-iina. Nais di umano ni Maymay na bumalik at manirahan na lamang sa Pilipinas kasama ang 2 anak. Hindi ito kinatuwa ng sospek na siyang naging dahilan ng pambubugbog at pagkasawi ng biktima. Hindi na naiuwi ang mga labi ni Maymay sa Pilipinas. 2 buwan pagkatapos ng insidente, inilibing ang biktima sa Stockholm. Dinaluhan ito ng kanyang mga biyanan, kapatid at ilang kaanak mula Pilipinas at Norway. Nag-appoint ng abogado ang Swedish government para sa kaso ni Maymay. Kasalukuyan pa ding nakakulong ang sospek na si Steve Alam na naghihintay ng paglilitis. Nais naman ng pamilya ni Maymay na makuha ang kustodiya ng 2 niyang anak at maiuwi na lamang sa Pilipinas kasama nila. Sa kabila ng pag-amin ng sospek, patuloy na tinututukan ng kaso para sa mabigat na sentensya. Si Alisa Marie Mejia Rogers na tubong Pangasinan ay kilala ng kanyang mga kaibigan dahil sa pagiging outgoing niya. Mahilig siya maglaro ng volleyball at tumulong sa mga gawain sa simbahan. December 2016, nakilala niya ang 64 years old na si Edward Rogers Jr. sa isang online dating site. Hindi lingid sa kaalaman ng dalaga na ito ay diborsyado at may anak na minsan tumutuloy sa kanya. Ilang buwan ang lumipas, nagpakasal ang 2 noong June 2017. Pagkatapos maaprobahan ng visa, agad na lumipad patungong Amerika ang 2. Nanirahan ang mag-asawa sa bahay ni Edward sa Arlington, Texas. Sa halos 1 taon na paninirahan ni Alisa kasama ang asawa, unti-unti niyang nakita ang tunay na pagkatao niya. Napag-alaman niya na nakipaghiwalay ang huling asawa ni Edward sa kanya dahil sa pisikal na pang-aabuso niya dito. Nagsimula na din siyang pagbuhatan ng kamay ng matanda kung saan ang ilan dito'y inireport sa kapulisan. October 2018, inaresto si Edward dahil sa pananakit sa sariling asawa. Maliban dito, humigit 6 na beses na nakatanggap ng tawag ang Arlington Police mula sa bahay ng mga Rogers. 2 dito ay noong January 14 at February 11, 2019. Nakapagpiyansa ang matanda sa kasong isinampas sa kanya at naglabas din ng restraining order ang korte. Ang order ay nagbabawal sa kanya na kontakin o lapitan ng asawa. Pagkatapos ng insidente, lumaya si Alisa sa kanilang bahay kasama ang kanyang anak kung saan nag-file na din siya ng divorce. Pansamantala silang nakituloy sa isang kaibigan bago nagdesisyon si Alisa na iuwi ang anak sa Pilipinas. Hinikayat siya ng mga kaibigan at kaanak na wag nang bumalik sa Amerika dahil na rin sa takot na may mangyaring masama sa kanya. Sa kagustuhan na makapagtrabaho, makaipon ng maayos at matapos ang diborsyo, bumalik ang biktima sa Texas. Napag-alaman din na nakonvict si Edward sa kasong manslaughter taong 2004. Ang insidente ay nangyari sa isang pool party kung saan ng akusado ang katrabahong si Dwight na nagsimula sa maliit na pagtatalo. Nakalaya si Edward taong 2014 pagkatapos makumpleto ang kanyang sentensya. Nakatanggap ng anonymous tip ang Fort Worth Police Department tungkol sa mag-asawang Rogers. Agad nila itong nirelay sa Arlington Police na nagtungo sa Livermore Drive Lunes ng madaling araw. Sinubukang katukin ng mga pulis ang bahay ngunit walang sumasagot. Alas 9 na ng umaga nang makapasok ang kapulisan sa bahay kung saan isang mabahong amoy ang bumungad sa kanila. Natagpuan nila ang labi ng 24 years old na si Alisa Marie Mejia Rogers sa isang freezer sa mismong garahe ng kanilang bahay. Nakita naman ang labi ng 66 years old na si Edward Rogers Jr. sa kanyang kwarto na may tama ng bala sa kanyang ulo. Ayon sa tip na nanggaling sa kaibigan ni Edward, linggo ng gabi, July 28, nang makatanggap siya ng mga text mula sa kaibigan.
Gusto niyang makipagkita sa kanya dahil may importante daw itong sasabihin. 9:00 ng gabi na magkita ang dalawa para uminom at magkwentuhan sa El Phoenix Restaurant sa Arlington. Dito na inamin na matanda ang pagpaslang sa sariling asawa. Hindi ito pinaniwalaan ng kaibigan kung kaya't ipinakita sa kanya ang labi ng asawa. Isang freezer na nasa garahe ang binuksan ni Edward. Pinisilang puweta ng biktima at sinabi sa kaibigan na malamig na ito habang nakangisi pa. Ikinuwento din daw sa kanya na nagpunta si Alisa sa kanyang bahay kung saan sila ay nagtalik. Inirecord daw ni Alisa ang nangyari kung saan tinakot siya na gagamitin ito sa korte. Nagtalo ang dalawa kung saan naitulak daw niya si Alisa na naging sanhi ng pagkakauntog niya sa matigas na bagay. Kwento pa ni Edward, gawa-gawa lang ng asawa ang mga binibintang sa kanyang pananakit. Ang mga galos at pasa ay mismo ang Pinay daw ang gumawa sa kanyang sarili. Inamin din ito ang pinagdadaan ng depresyon dahil na rin sa pakipagdiborsyo ng asawa. Sinabi din ni Edward na gagawa siya ng ilang sulat bago tapusin ang sariling buhay. Sa patuloy na investigasyon, nakumpirma ang pagkikita at pag-uusap ng magkaibigan nang makuha ang cellphone records ni Edward. Hindi na din ikinagulat ng mga nakakakilala kay Edward ang pangyayari. Ayon sa dati niyang biyenan, nakita niya mismo paano pagbuhatan ng kamay ni Rogers ang biktima. Dagdag pa niya, sadyang mainiti ng ulo ng lalaki at may pagka-agresibo talaga ito. Bago pa tapusin ni Edward ang sarili, tinawagan niya ang mga mahal sa buhay kasama na dito ang kanyang anak sa unang asawa. Inamin niya ang nagawang krimen kung saan humingi din siya ng kapatawaran. Tinuring na murder-suicide ang kaso dahil na rin sa pagkawala ni Edward Rogers Jr. Humingi ng tulong ang pamilya para maiuwi si Alisa Marie Mejia Rogers sa Pilipinas. Nagkaroon ng GoFundMe page para sa kanya ngunit walang malinaw na impormasyon kung siya ay naiuwi sa kanyang pamilya. Ang 27 years old na si Marie Grace Guzmana ay tubong Cebu. Siya ay lumaki sa maliit na pamilya na may simpleng pamumuhay sa kanilang probinsya. Inilarawan siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang tahimik ngunit masayang kasama sa lakaran. Masipag at porsigido na matulungan ng pamilya, ganyan naman siya ilarawan ng mga nakatrabaho niya. Ang 42 years old na si Horst Kruner ay nagmula sa Friedberg, Germany. Siya ay ipinanganak taong 1963 kung saan mas madalas nakasama niya ang kanyang lola sa kanilang bahay. Miserable at malungkot, ganyan niya ilarawan ang kanyang pagkabata. Hindi nakatanggap ng sapat na pagmamahal ang atensyon si Kruner dahil na rin sa madalas na wala ang kanyang mga magulang para magtrabaho. Malaki ang naging epekto ng kawalan ng oras ng kanyang mga magulang sa kanya na naging dahilan ng pagkakaroon niya ng social anxiety. Ito din ang dahilan kung bakit hirap makihalubilo at makipag-usap sa tao ang dayuhan. Dagdag pa dito, naramdaman niya sa kanyang mga magulang ang kawalan ng halaga at hindi tamang pagtrato sa kanya bilang tao. Sa kabila nito, 2 beses na nakapag-asawa si Kruner kung saan nagkaroon din siya ng mga anak. Sa hindi malamang dahilan, hiniwalayan siya ng mga nauna na niyang napangasawa. Sa kabila ng pagkakaroon ng magandang trabaho bilang IT specialist, ilang beses na nagpalipat-lipat ng trabaho si Kruner. Naging mahirap para sa kanya ang pakikisalamuha at pakikipag-usap sa mga katrabaho na minsay naging dahilan din ng pambubuyo sa kanya. Naging takbuhan ni Kruner ang mga online dating site. Dito niya nakilala si Marie Grace Guzmana na nagbigay din ng interes pagkatapos ng ilang beses na pag-uusap. Hindi nga nagtagal, lumipad si Grace papuntang Germany para makasama ang nobyo. March 2005, nagpakasal ang magkasintahan na siyang naging simula ng isang dekadang pagsasama. Sa pagpupursige, madaling nakapag-adjust si Grace kung saan agad niyang natutunan ang lengguaheng Aleman. Nagtrabaho siya sa isang supermarket bilang kahera para makatulong din sa gastusin sa kanilang bahay. Habang nababudget ng maayos ni Grace ang kanyang kinikita, kabaliktaran naman ito ng kanyang asawa. Patuloy ang pagwaldas ni Kruner sa kanyang sahod hanggang sa mag-file na siya ng bankruptcy. Habang tumatagal ang pagsasama ng dalawa, nakitaan ni Grace ng pabago-bagong mood si Kruner. Isa ito sa naging dahilan ng madalas na pag-aaway nilang mag-asawa.
Sa kabila ng pagsisikap ni Grace na kausapin ng asawa at ayusin ang mga problema, patuloy itong binabaliwala ni Crooner. Umanib si Grace sa Jehovah's Witnesses kung saan inaya niya din ang asawa. Naniniwala siya na maaring makatulong ito na masagip ang kanilang relasyon. Naging aktibo ang mag-asawa sa mga pagpupulong at iba pang aktibidad ng kongregasyon. Hindi akalain ni Grace na sa kabila ng pagsisikap niya na maging maayos ang pagsasama nila ni Crooner, patuloy naman ito sa paggawa ng kalukuhan. Ito ang magiging dahilan ng nakakalungkot na kwento ni Marie Grace Guzmana. December 15, 2015, isang tawag ang natanggap ng kapulisan na nagre-request ng welfare check sa bahay ng mga Crooner. Maliban sa maliit na mantsa sa sahig, walang makitang ebidensya ang kapulisan na magtuturo kung nasaan at anong nangyari kay Grace. Pagbalik ni Crooner mula sa pagbabakasyon sa Thailand, agad siyang inimbitahan sa istasyon ng pulis kung saan hindi siya nag-atubili na aminin ang ginawang krimen. Itinuro niya sa mga pulis ang hati-hating parte ni Grace na nakasilid sa 4 na mga storage boxes. Ito ay nakalagay sa isang warehouse unit na kanyang nirentahan. Ikinuwento niya din kung paano humantong sa kalunos-lunos na pagpaslang ang isang dekada nilang pagsasama. Matatandaan na nagkakaroon na ng problema ang mag-asawa na sinusubukan namang ayusin ni Grace. Sa testimonya ni Crooner, hindi daw niya plinano ang nangyari. Kiniklaim niya din na lumala ang ugali ng biktima kaya madalas ang kanilang pag-aaway. Dagdag pa niya, palagi na lang nakatutok sa cellphone ng asawa at may iba itong lalaking kinalulukuhan. Sa patuloy na investigasyon, napag-alaman na nadiskubre ni Grace ang kalokohan ng asawa na siyang naging motibo sa pagpaslang. Taong 2007, nagtungo si Crooner sa Thailand para makipagkita sa isang babaeng nakilala niya online. Hindi ito ang huling pangangaliwan ni Crooner dahil taong 2013, bumalik siya sa Thailand para muling makipagkita at makipagtalik sa babaeng kinakausap niya online. Taong 2015 na nang nadiskubre ni Grace ang panloloko ng asawa sa kanya. Ang mas masakit pa, nalaman niya na habang siya ay nagluluksa sa pagkawala ng kanyang ina noong 2013, si Crooner ay nagpapakasaya sa kanduhan ng iba. Nalaman niya rin na may planong bumalik ang asawa sa Thailand para makipagkita ulit sa kabit niya. Kinumpronta niya ang asawa at tinakot na magpa-file siya ng divorce kapag itinuloy niya ang balak na pag-alis. Hindi kinatuwa ni Crooner ang pananakot ng asawa. Dito na nagsimula ang plano niyang pagligpit sa asawa para mapagbigyan ang tawag ng laman. Bago pa ang lahat, nag-book ng ticket si Crooner para sa December 2 papuntang Thailand. Ginamit niya ang pera at credit card ni Grace. November 19 nang rentahan ni Crooner ang isang warehouse unit kung saan din nakuha ang mga ebidensya na siya mismo ang nagturo sa kapulisan. Sa patuloy na investigasyon, kinumpiska ang computer ni Crooner na naglalaman ng sandamakmak na research tungkol sa iba't ibang paraan ng sa isang tao. Nakita din sa kanyang history ang mga katanungan kung paano ipreserba ang laman para hindi ito agad mabulok o mangamoy. November 28 nang mamili ang suspect ng mga kagamitan pagkatapos mahanap ang mga kasagutan sa kanyang mga katanungan sa internet. Ilan sa mga gamit na binili niya sa isang hardware ay isang martilyo na may bigat na halos 3 kilo, duct tape, asin, foam at ilang storage boxes. 2 araw ang lumipas, madaling araw ng November 30 habang mahimbing na natutulog ang walang kaalam-alam na Pinay, isinakatuparan ni Crooner ang krimen. 6 na malalakas na bayo sa ulo ang natanggap ng biktima mula sa sariling asawa. Hindi pa siya nasiyahan sa unang ginawa kung kaya't tinakpan niya pa ito ng unan para masiguro ang pagkalagot ng hininga. Paglipas ng 12 oras, pinahati niya ang mga parte ng katawan ng biktima. Inilagay niya ito sa storage boxes na nilagyan niya ng foam para mapigil ang pag-alingasaw ng amoy. Nilinis niya ang kanilang bahay, tinapon ang mga plastic sheets na ginamit niya at nag-impake para sa kanyang bakasyon. Bago ang flight ni Crooner papuntang Thailand, sinimot niya din ang laman ng bangko ng asawa. Nagpadala siya ng mga email sa mga kaibigan ni Grace na nagsasabing iniwan siya ng asawa at umuwi ito ng Pilipinas. Sinabi niya din na susundan niya ang asawa para suyuin at ayusin
ang kanilang pagsasama. Dito na nga nakatanggap ng tawag ang pulisya sa kahina-hinalang pagkawala ng Pinay, lalo pat nakabalik na ng bansa si Crooner pagkatapos ng 3 linggong paglalamyerda sa Patay Island. January 2016 nang madiskubre ang kalunos-lunos na sinapit ni Marie Grace Guzmana sa sariling asawa nang ituro mismo ng akusado ang warehouse unit na kinalalagyan niya. Kinasuhan ng premeditated murder ang 53 years old na si Horst Crooner dahil sa ginawang pagpaplano at pagsasakatuparan ng krimen. October 25, 2016 ang unang paglilitis kung saan nagpakita ng pagsisisi ang akusado sa ginawa sa sariling asawa. 1 buwan ang lumipas na sentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong si Horst Crooner. Hindi siya maaaring mag-apply ng parol sa loob ng 15 to 20 years. Samantala, crinimate ang mga labi ni Marie Grace Guzmana at ito ay naiuwi naman ng kanyang pamilya sa Pilipinas para maihatid sa kanyang huling hantungan. Si Janice Cabardo ay tubong panabo Davao City. Masayahin, mabuting kaibigan at mabait na anak. Ganyan siya ilarawan ng mga nakakakilala sa kanya. Ang dalaga ay outgoing at mahilig sa mga adventures kasama ang mga kaibigan. Nagtrabaho siya bilang waitress sa Bahrain taong 2012 para makatulong sa kanyang pamilya. Napakasipag at maaalalahanin yan ang tumatak sa kanyang mga dating katrabaho. Sino ba naman ang hindi mahulog sa ganda ng kanyang ngiti at kabutihan ng kanyang puso? Hindi nagtagal ikinasal si Janice Cabardo sa 34 years old na si Christoph Badir taong 2015. Tumagal ng 4 na taon ang pagsasama ng dalawa kung saan biniyayaan sila ng isang napaka-cute na baby girl. Lumipat patungong France ang dalawa kung saan nanirahan sila sa Maison Lafitte, France. Bago pa ito, nakilala na ng pamilya ni Janice ang asawa nang ito ay pumasyal sa Panabo kasama niya. Mabait at magalang naman daw ang Pranses kung kaya't naging palagay ang loob ng mga Cabardo kahit na mapapalayo sa kanila ang kapamilya. June 29 namasyal sina Janice at Christoph kasama ang kanilang anak. Ayon sa kanilang mga kapitbahay, hindi nila gaanong nakakasalamuha ang mag-asawa dahil halos kadadating lang ng mga ito. September 19, alas 9 ng umaga nang makarinig ng sigaw ang mga kapitbahay ng mga Badir. Nakita nilang nagtatakbo palabas ng bahay si Janice papunta sa harap ng kanilang bahay. Kasunod niya ang asawang si Christoph na hawak-hawak ang isang kutsilyo na madalas ginagamit sa tinapay. Inundayan ni Christoph ng sakak ang ina ng kanyang anak na tuluyang bumaksak sa kanilang garden. Naglakad papasok ng bahay ang sospek na parang walang nangyari. Sumaklolo mga kapitbahay kung saan tumawag sila ng pulis at ambulansya. Isa sa kanila ay binigyan ng first aid si Janice habang naghihintay ng ambulansya. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang kapulisan, ngunit huli na ang lahat. Sinubukan nilang sagipin ang kawawang Pinay ngunit malalim ang naging tama niya. Naabutan nila ang halos magdadalawang taong anak ng mag-asawa na palakad-lakad sa kalye. Inaresto naman si Christoph Badir na nasa loob lamang ng bahay. Agad nilang inabisuhan ang mga magulang ni Christoph. Bago pa man sila nakaboard sa kanilang flight para magbakasyon ng araw na yon, tinawagan sila ng kapulisan ukol sa insidente. Agad bumalik sa kanilang bahay ang mag-asawa kung saan nakatira din sina Janice at Christoph. Sa paunang investigasyon, walang malinaw na motibo kung bakit nagawa ng Pranses ang krimen. Nakuha din ang ginamit na kutsilyo sa mismong pinangyarihan. Nanatili sa kustodiya ng kapulisan ang sospek na tikom ang bibig sa ginawang pagpaslang maliban sa sinambit niya na nais niyang magkaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Bago pa ang insidente, sinabi ni Mike Cabardo na katatandang kapatid ni Janice na nakatanggap siya ng mga messages dito. Naikwento di umano ng kapatid ang kakaibang ikinikilos ng asawa. Ayon dito, may hindi pagkakaunawaan ang kanyang mga biyanan at si Christoph. Nag-resign din ito sa kanyang trabaho sa hindi malamang dahilan. Nabanggit din daw ng kapatid na nais ng asawa na magkaroon ng malapit na ugnayan sa Diyos. Hindi akalain ni Mike na iyon na ang huling pagkakataon na makakausap niya ang kapatid. Bumuhos naman ang tulong mula sa mga kaibigan ni Janice na gumawa din ng GoFundMe page para maiuwi ang mga labi niya sa Pilipinas.
Samantala, nagtalaga naman ng abogado ang Embahada ng Pilipinas para matutukan ang kaso ni Janice sa France. Hiniling din ng pamilya Cabardo na maibigay sa kanila ang kustodiya ng nag-iisang anak ni Janice. Isang buwan ang lumipas, naiuwi din ang mga labi ni Janice Cabardo sa kanyang pamilya. Ayon sa kanyang ama, tila nakaranas pa ng pisikal na pang-aabuso ang anak dahil sa pinsala niya sa kanyang mukha at panga. Inihatid sa kanyang huling hantungan si Janice Cabardo noong October 15, 2019. Patuloy na tinututukan ng embahada ang kaso na wala pang update sa ngayon. Ang mga kwentong ito ay paalala na kahit gaano na nating katagal kakilala o kasama ang isang tao, hindi pa rin ito kasiguraduhan na sila ay totoo sa atin o hindi na magbabago. Wala din sa kulay ng balat o lahi ang itim ng budhi ng isang tao. Wala rin tayong karapatan husgahan ng ating mga kababayan sa kanilang mga naging desisyon sa buhay. Importante din na isaisip natin na ang kasamaan ay mapagkunwari. Maraming masasamang tao sa mundo ang nagkukunwaring mga anghel. Para sa mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo, huwag kayong mahiya o matakot na humingi ng tulong kung kayo ay inaabuso. Maging matatag pero bigyan ng hangganan ng pagtitiis bago pa mahuli ang lahat.